Pinagbabaril hanggang mamatay ang babaeng kapatid ng aktres na si Maritoni Fernandez. Posible may kaugnayan daw ito sa droga dahil may nakuhang ilang sachet ng umano'y shabu sa biktima. May iniwan pang karatula sa biktima kung saan may nakasulat na drug pusher ng mga celebrities. Kasunod na kayo. Nakatutok si Rida Reyes. Duguan at wala ng buhay ang babaeng ito nang iwan ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Temple Drive, Barangay Ugong Norte, Quezon City madaling araw kahapon. May dalawang lalaki na dumating dito sa barangay. May narinig daw nga silang putok ng baril. Kinilala ang biktima na si Aurora Ma Moynihan, 45 anyos, kapatid ng aktres na si Maritoni Fernandez. Iniwan sa biktima ang karatulang nagsasabing drug pusher ng mga celebrities. Kasunod na kayo. Ayon sa Quezon City Police District, hindi kabilang si Moynihan sa kanilang drug watch list. Pero maituturing daw na drug-related case ang insidente, lalo pat kabilang sa mga nakuha sa bag ng biktima ang 4 na sachet na hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Wala siya sa listahan namin. So I made the coordination with PIDEA kasi yung address niya is in Makati. So alam naman natin before may mga operations ang SPD related sa mga activities doon, pati sa mga bars. Nagtungo na raw kahapon sa pulisya ang ama-amahan ng biktima para tiyaking handa silang makipagtulungan sa otoridad. Isinailalim na sa autopsy ang labi. Makakatulong din daw ang makakalap na detalye sa 2 cellphone na isa sa ilalim sa forensic examination. Bineberipika rin ng pulisya ang mga impormasyon tungkol sa pagkakasangkot di umano ng ilang entertainment celebrity sa iligal na droga. Nakaka-receive tayo information and validation yung ginagawa natin. This form part of our intelligence and case build-up operation. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. 3 patay habang 2 sugatan matapos ma-hit and run sa Las Piñas. Ang larawan ng kotse nakasagasa umano, ipinost na sa social media para raw mahuli ang tumakas na driver. Nakatutok si Katrina Son. Kumalat sa social media ang panawagan ng isang ninyo or girl para mahuli ang driver na nagmamaneho ng puting Toyota Corolla na ito. Matapos nitong masagasaan ng 5 lalaki sa tapat ng mall sa Las Piñas alas 12:30 ng madaling araw noong September 3. Ang mga ipinost na litrato kasama sa investigasyon ng pulisya. Base sa pagsisiyasat ng Las Piñas Police, bigla raw lumitaw ang humaharurot na puting kotse habang tumatawid ang mga biktima. Matulin yung tao. Yung sasakyan na minamaneho nung suspect, sakto namang itong 5 taong paraan, padaan papunta dito pabalik sa kanilang pinagtatrabahuan, natumbok yung 5. Dead on the spot ang 3 biktimang sina Dante Ibanez, Enrico Rosales at Marshall Beraya, habang malubhang nasugatan sina Romeo de la Rosa at Christian de la Rosa. Ayon sa pulisya, tila nakainom ang driver na kinilalang si Ropil Belayo. Humingi pa raw ito ng tulong bago tumakas. Panawagan ng mga kaanak ng biktima sa sospek. Sana naman po, makonsensya kayo. Gusto ko na mamatay siya. No, siguro ako maging masaya kung mamamatay din siya. Siguro doon na lang din matatahimik yung kalooban ko, pati na ng kaluluwa ng asawa ko. Magpakita ka na para matapos na yung usapan at yung mga nasagasaan mong namatay, manahimik ang mga kaluluwa. Sinampahan na si Belayo ng 3 counts ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries. Paalala ng mga otoridad sa mga nagmamaneho. Huwag na tayong mag-drive kung tayo nakainom. Kung tayo na inaantok, huwag na rin tayo magmaneho. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Ilang babaeng OFW ang kinulong umano ng kanilang kumpanya sa Saudi Arabia na hindi rin daw nagpapasahod sa kanila. Nakausap na ng mga otoridad ang mga OFW na gusto na makauwi kagad sa Pilipinas. Nakatutok si Trisha Safra. Ayan po, yan po. Kumalat sa social media ang mga video na ito sa Facebook page ng Migrante Al-Khobar Eastern Region, Kingdom of Saudi Arabia.
Mga overseas Filipino worker daw sila na ikinulong ng kanilang kumpanya sa kanilang accommodation at hindi pinayagang makausap ang mga kinatawan ng DSWD at migrante nitong August 30. Inireklamo raw ng mga OFW ang kanilang kumpanya dahil hindi sila pinasisweldo. Ayan po, hindi man lang namin makausap ng mabuti ang asik. Wala na po talaga silang balang palabasin. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Araw-araw po nila kami pinupuntahan dito para nakutin lang. Nandumating po yung high-level mission at mga migrante para kausapin yung management. Nagkaroon po ng miscommunication. Akala po nila ay basta natin kukuhanin yung ating mga kababayan. Kaya nagkaroon po ng almost 24 hours na hindi sila napag-usap. The next day po, nang magkaliwanagan po, ay pinapasok naman po ng maayos ang migrante. Nangako raw ang kumpanya na papasweldohin na ang mga empleyado at ihahanap ng ibang trabaho. Pero hindi na raw ito tinanggap ng mga OFW at pinili na lang umuwi sa Pilipinas. Wala pa raw petsa ng repatriation. Ayon sa welfare officer ng Alcobar, nasa maayos ng kalagayan ang mga OFW. Dapat din daw manatili sila sa kanilang accommodation para sa kanilang seguridad. Sa ngayon, responsibilidad daw ng kumpanya ang ating mga kababayan dahil ito raw ang nakasaad sa batas. Tiniyak din niya na ginagawa ng mga otoridad ng Pilipinas ang lahat para pangalagaan ang mga OFW. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, hindi bababa sa 9,000 OFW ang nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia dahil sa pagkalugi ng mga kumpanya dulot ng pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang isang barangay kagawad sa Pasay nang mabistong nagbebenta umano ng droga sa isang buy-bust operation. Nakatutok si Von Aquino. Sa lugar malapit sa mismong barangay hall nila na aresto si Kagawad Jordan Garlanta, barangay 43 Zone 6, Pasay City. Ayon sa Southern Police District, nakabili sila sa buy-bust operation kay Garland ng 5,000 pisong halaga ng shabu. May pa-bonus pa siya ng isang sachet. So 5 sachet lang dapat yun, 1,000 each. Nakuha sa suspect ang 7 sachet na hinihinalang shabu na may estimated street value na 70,000 pesos. Itinanggi niyang sa kanya ang mga ito. Pagdating sa barangay hall ng Palanan, masasakyan ako, pagpasok ko sa loob, nakita ko nakalatag na yun sa lamesa. Aminado naman ang suspect na sumuko na siya noong Hulyo sa Oplan Tokhang para linisin daw ang kanyang pangalan. Nagbibenta ka ba ng drugs? Hindi. Ako nagsasaway sa mga tao ron. Sa loob kasi namin, doon sila nagbebenta. Itinuturing ng pulisya na high-value target ang suspect dahil sa posisyon nito bilang kagawad. Sa Pandacan, Maynila naman patay sa buy-bust operation na nauwi sa barila ng tulak umano ng shabu na si Edward Galanovo. Ayon sa pulisya, nanlaban ng suspect na matunog ang asset ng pulisya ang katransaksyon niya. 3 tama ng bala ang kinamatay ng suspect. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nakakonfine sa St. Luke's Medical Center sa Taguig si dating Senadora Miriam Defensor Santiago para sa pagpapagamot ng kanyang cancer. Nilinaw ng kanyang manugang na si Michelle Santiago sa isang Facebook post na nasa isang pribadong silid ang dating senadora at wala sa intensive care unit. Umaasa raw silang gagaling ang dating senador. Kasabay nito, nagpasalamat din sila sa pagrespeto sa kanilang privacy at sa patuloy na pagdarasal para sa senadora. Sa isang post noong Agosto, sinabi ni Michelle na binigyan daw si dating Senator Miriam ng mga gamot na anyay dati ring ginamit para gamutin si dating US President Jimmy Carter. Sa mensahe sa GMA News, sinabi rin ni Michelle na nagpapatuloy ang treatment sa senadora at maraming doktor ang nag-aasikaso sa kanya. Nag-aalay ng misa ang pamilya Marcos sa Ilocos Norte para gunitain ang ika-79 na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nakatutok si Dano Tingkungko. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Truth and justice sometimes runs very slowly. But as a believer, I know truth and justice will eventually prevail. Ferdinand Marcos will eventually prevail in all of these controversies.
Yan ang pahayag ni Ilocos Norte Representative Imelda Marcos sa paggunita sa ika-79 na kaarawan ni yumaong Pangulong Ferdinand Marcos sa Sarat, Ilocos Norte. Sinariwa rin ni Ginang Marcos ang araw bago nagdeklara ng martial law ang asawa noong September 21, 1972. Was about to proclaim martial law and gathered this family. He said to us, his family, he said, the time has come for the survival of the country. I will have to give not only my life, my fortune, but everything, including my honor, because people will misunderstand. Si Ilocos Norte Governor Amy Marcos hindi sumagot ng tanungin kaugnay sa planong Heroes Burial para sa ama na nakatakda sana sa September 18 pero hindi matutuloy matapos palawigin ng Korte Suprema hanggang October 18 ang status quo ante order. Hindi ako maaring mag-komento sapagkat sub judice at alam mo na yung ating mga abogado ayaw. Ang amin na lang ipinagdadasal namin na magkaroon ng katapusan upang sa wakas magkaisa ang Pilipino. Tulad ng hangarin ng ating mahal na Presidente, Apo Duterte. Bukod sa misa, bulaklak at lobo na inalay ng pamilya Marcos, nagparada rin ang daan-daang motorcycle rider na pabor na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Lalo pang lumakas at bumilis ang kilos ng bagyong Ferdy na isa na ngayong typhoon. Huling namata ng Pag-asa ang mata ng Typhoon Ferdy, 1,280 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour at bugsong 150 kilometers per hour. Mas bumilis ang kilos nito na 22 kilometers per hour pa west-northwest at sa forecast track ng Pag-asa sa Miyerkules sa umaga posibleng maglandfall sa Batanes ang Typhoon Ferdy. Pero sa Martes pa lang magpapaulan nito sa Northern Luzon. Palalakasin din ito ang hanging habagat na magpapaulan naman sa western section ng Luzon. May inaasahang taas presyo naman sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, maglalaro sa 25 to 45 centavos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng diesel at gasolina. Nitong nakaraang linggo, may bawas presyo sa diesel at kerosene ang mga kumpanya ng langis. Umanaw na po ang aktres at komedyanteng si Joy Viado sa edad na 57 dahil sa atake sa puso. Narito ang report ni Jamie Santos. Concern para sa magiging susunod na Mag-aalas 9 kagabi nang pumanaw ang comedian actress na si Joy Viado. Bagamat may sakit na diabetes, biglaan daw ang pagpanaw ni Joy dahil sa atake sa puso. Nakalagak na ngayon sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng aktres. Noong nakaraang taon, muntik pang maputulan ng paa si Joy dahil sa komplikasyon dulot ng diabetes. Pero napigilan ito matapos niyang sumailalim sa operasyon. Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan noon, hindi pa rin nawala ang positibong disposisyon sa buhay ng komedyante. in life kasi kailangan mo maging happy. Kasi pag ito iniyak ko, wala mangyayari. Tatanda ang mukha ko, magkaka-wrinkles pa ako. Ay naku, never, no! I'm a beautiful girl. Bagamat mas nakilala bilang isang comedian actress, isa ring mahusay na singer si Joy. Kahit nasa ospital na nga noon, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang vocalization. Para makatulong sa kanyang mga pangangailangan, nagkaroon pa ng fundraising ang ilan sa mga kaibigan ni Joy sa industriya. Ngayong na maalam na ang aktres, hindi naman malilimutan ng kanyang mga mahal sa buhay, maging ang mga tagahanga ang kanyang masasayang alaala. Tawanan mo lang lahat. Ang problema, tinatawanan lang yan lahat. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Binabati ko sa social media ang peligrosong pag-angkas sa isang bata sa motorsiklo sa Cebu. Nakaangkas ang bata sa balikat ng isa sa mga pasahero ng umaandar na motor. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kuhang ito na in-upload ng Cebu Flash Report FB page, makikita ang tatlong magkakaangkas sa isang umaandar ng motorsiklo. Pero ang nakababahala, ang isa sa mga angkas may bata pang angkas sa kanyang balikat. Kuha raw ito sa Minglanilla, Cebu.
Wala naman daw nangyaring masama sa mga nakamotorsiklo, pero labis na nakababahala ang ginawa nila. Peligroso na nga para sa bata. Pino na rin ng ilang netizens ang kawalan ng helmet na mga sakay ng motor. Disgrasya naman na nakuha ng video ng isang netizen sa Endomingo Street, Quezon City. Makikita ang pag-overtake na SUV sa dulong kanang bahagi ng kalsada. Ayon sa uploader, walang traffic enforcer sa lugar kaya malimit daw itong gawin ng mga sasakyan doon. Ilang saglit pa, makikitang o-overtake sana ang SUV sa isang tricycle pero nagkasagian ng dalawa. Tumilapon ang backrider ng tricycle. Agad bumaba ang driver ng dalawang sasakyan at nag-usap. Isang disgrasya rin na nakuna ng video sa May V Mapa sa Maynila. Makikita ang biglang pagsempla ng isang nakamotorsiklo habang papaliko sa kanto. Agad namang nakatayo ang rider. Viral din sa social media ang videong ito kung saan makikitang muntik mabangga ng motor ang isang pedestrian. Tumatawid ang ilang pedestrian sa intersection nang biglang sumulpot ang motor at muntik mabangga ang isang tumatawid. Nawala ng kontrol ang rider at sumemplang. Isa pang video ang viral sa social media kung saan makikitang ginawang secondary road ng ilang rider ang sidewalk. Habang mabigat ang traffic sa kalsada, sunod-sunod na dumaan sa sidewalk ang mga motor. Wala namang traffic enforcer na sumita sa mga rider. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ipinag-utos ni Communications Secretary Martin Andanar na imbestigahan ang kumalat na maling impormasyon kaugnay sa umano'y seating arrangement ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ASEAN Summit Gala Dinner sa Laos. Nakasaad sa press release na inilabas ng Malacanang na katabi sa upuan ni Pangulong Duterte sina US President Barack Obama at si UN Secretary General Ban Ki-moon. Pero sa naturang dinner, hindi nangyari ang napabalitang seating arrangement. Sa halip, napagitnaan si Pangulong Duterte ni na Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at Indonesian President Joko Widodo. Malayo kina Obama at Ban. Ayon kay Andanar, naging overzealous daw ang Presidential News Desk sa paglabas ng impormasyon. Gayunpaman, inako ni Andanar ang responsibilidad sa nangyari. Inilibing na si Baby Jade, ang sanggol na iniwan sa basurahan sa Valenzuela City kamakailan. Pumanaw si Baby Jade kahapon dahil sa komplikasyong dulot ng kakulangan ng oxygen sa utak. Emosyonal na hinatid si Baby Jade sa kanyang huling hantungan at kabilang sa mga nakipaglibing ang mga kaanak ng sanggol, kasama na raw ang ama nito. Itinanghal na best film ang pelikulang Ang Babaeng Humayo sa 73rd Venice Film Festival sa Italy. Mismong ang direktor nitong si Love Diaz ang tumanggap sa Golden Lion. Ayon kay Diaz, handog niya ang tagumpay niya sa mga Pilipino. Ang Babaeng Humayo ay tungkol sa kagustuhang maghiganti ng isang babae na kulong sa loob ng 3 dekada para sa krimeng hindi naman niya ginawa. Halos 4 na oras ang haba ng pelikula. Muling tinasabugan ng kanyon ng militar ang posibleng kinaroroonan ng grupong Abu Sayyaf sa Sulu. Ginagalugan na rin daw ng masundalo ang lugar. Sa huling tala ng AFP, 59 na raw ang mga napatay na miyembro ng Abu Sayyaf. 18 naman ang nalagas sa hanay ng militar. Patuloy namang kinukumpirma ng AFP ang impormasyong isang bihag ng bandidong grupo ang nasawi dahil sa sobrang pagod. Batay kasi sa nakuhang impormasyon ng militar, pagod na ang mga hawak na bihag ng bandidong grupo sa gitna ng opensiba sa Sulu at Basilan. Umapela naman si ARMM Governor Mujib Hataman ng pansamantalang tigil putukan sa opensiba sa Sulu at Basilan para bigyang daan ang pagdiriwang ng mga Muslim ng Idil Adha. Isang bus driver ang naaktuhang gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho sa North Luzon Expressway. Makikita sa videong ipinadala sa 24 Oras Weekend Facebook page ang bus driver na tuloy-tuloy lang sa pagmamaneho habang nagsa-cellphone. Ayon sa sender ng video, biyaheng Taguig, Pangasinan ang bus na galing Quezon City. Sinabihan pa raw ng sender na tigilan ng driver ang kanyang ginagawa dahil delikado. Pero parang wala raw narinig ang driver. Sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Act, bawal ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Posibleng magmulta at matanggalan ng lisensya ang lalabag sa batas. At kayo po, kung meron din kayong mga video na nais ibahagi sa amin, maaari pong magpadala ng mensahe sa aming Facebook page. Sa Lawag City, Ilocos Norte, nakuna ng video ang pagbuga ng makapal na usok ng pampasaherong bus na nag-overheat. Sa takot ng mga pasahero, agad sila nagbabaan sa bus. Pinilit pa ng driver na igilid ang sasakyan para hindi makaistorbo sa mga motorista. Pero kalaunay tumirik na ito. Napagalamang nag-overheat ang sasakyan.
Wala naman nasugatan sa insidente. Viral sa social media ang larawan ng isang asong hindi umalis sa tabi ng kanyang among pinaslang umano ng NPA sa Agusan del Norte. Ayon sa pulisya, matapos makatanggap ng report tungkol sa insidente ng pamamaril, pinuntahan nila ang lugar at dinatnan nila doon ang biktima katabi ang kanyang alagang si Kulot. Base sa investigasyon, 3 armadong lalaking miyembro umano ng NPA ang bumaril sa biktima. Maging sa gitna ng investigasyon, hindi pa rin umalis ang aso at sumunod din ito sa bahay ng kanyang amo nang dalhin doon ang bangkay. Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Abala na ang Kapuso singer-host na si Christian Bautista sa paghahanda sa isa pa niyang love, ang pagtatanghal sa entablado. Paano naman kaya niya minamanage ang kanyang mga proyekto? Alamin yan sa aking chika. Nick Massey, Frankie Val. Bob, what is it? Scorio, hi. Hinay-hinay muna si Christian Bautista sa kanyang mga taping at iba pang commitments ngayon para bigyang daan ang isa pa niyang love, ang pag-arte sa entablado. Ngayong Setyembre ang opening ng local run ng West End at Broadway musical na Jersey Boys na pagbibitahan ni Christian kasama sina Marky Strom, Nino Alejandro at Noy Volante. Very demanding daw ang musical. 8 oras kada araw ang rehearsals nila. Matcha-challenge daw talaga ang kanilang talento sa pagkanta. Pagsayaw, at pag-arte. Bibigyang buhay nila ang true story ng pag-angat at pagbagsak ng famous four ng Amerika na nauna pa sa Beatles. Mas makakakuha ang audience ng glimpse into what a singer's life is on the road, sa recording, the drama. Full support naman ng Kapuso Network sa desisyon ni Christian. Kasabay nito ang pagtitaping niya para sa Encantadia. Gumaganap ang Asia's top balladeer bilang apitong sa requel ng Telefantasia. It's a tough job, pero sometimes you just gotta do it, and you just have to really reserve your strength as well. Focus on your work here and of course your work there as well. It's just really scheduling. Ipinasyal ni Marian Rivera at Dingdong Dante si Baby Zia sa rehearsals ng Sunday Pinasaya. Hindi napigilan ng cast ng SPS na panggigilan si Baby Z. Si Gabby Garcia, isinama pa si Baby Zia sa kanyang Snapchat story. May group picture naman ng ka-love team niyang si Ruro Madrid kasama si Baby Zia at ng kanyang parents. Napicturan din si Ay de las Alas na kinakausap si Baby Zia na tahimik namang nakikinig sa kanyang ninang. Pati si Gerald Napoles nakipag-selfie sa tila gulat na si Baby Z.